Gandang araw sa inyo mga kadadi, samahan niyo po akong magluto ng panibagong recipe na naman po natin ngayong araw. Ipapakita ko sa inyong mga kadadi kung paano ito lutuin. Ang itatawag nga pala natin dito sa niluto natin mga kadadi ay sinampalukang baboy. Napakasarap po pala nito mga kadadi pag ganito ang lutong gagawin nyo. At bago nyo ako samahan mga kadadi sa panibagong recipe yung lulutuin natin ngayong araw, ay mag-intro muna po tayo. Ito na nga mga kadadi at alas 5 na nga po ng hapon nito at uwian ko na nga po sa trabaho. Iisip na nga po ko dyan mga kadadi kung ano po ang panibagong lulutuin natin na magugustuhan nyo. Napaisip nga ako mga kadadi kung bakit hindi tayo magluto ng sinampalukang baboy. At bago nga po natin mga kadadi lutuin ng naisip nating ulam ngayong araw ay susunduin muna natin si Mrs. Dahil nga po mga kadadi ay sa iba po siya naka-duty ngayon. Kaya ngayon mga kadadi ay nandito na nga po ako at susunduin ko na nga po ang Mrs. ko at pupunta na nga po kami sa palengke niyan. At nandito na nga po kami sa palengke mga kadadi at dumiretso na nga po kami sa bilihan ng gulay. Mustasa nga po itong nabili namin, napakaganda nga po. At ito nga pong sili mga kadadi ay kailangan nga din po namin ito sa sinampalukang baboy. Gayun din ng sibuyas. At bumili na nga rin po kami ng bawang dito at luya. At ang gagamitin nga natin pampaasim ay natural na sampalok nga lang po yan. At nagpunta nga po kami sa bilihan ng baboy mga kadadi ay pwede na po itong mga laman. At ito nga po, pauwi na nga po kami at ito nga po tuloy namin mga kadadi ay hindi na nga po traffic. Buo na nga po ito at wala na nga pong mga kaldag. Pwede na po kayong dumaan dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. At ito nga po ang nabili namin ni Mrs. At ito nga pong baboy ay uhugasan ko na nga po ito. Dahil nga po kung ano po mga languan dumapo dyan sa palengke. Kaya masyadong ingat po tayo sa paghuhugas. Gayon din po ang mga gulay natin. Hindi po natin alam kung ano po ang mga gumapang dyan, kaya po kailangan po natin itong ibabad sa asin. At ito nga pong mga kadadi yung mustasa natin ay hiwain lang natin sa dulo at sa gitna. Pero nasa inyo naman mga kadadi kung paanong hiwa ang gagawin nyo dyan. At itong sibuyas natin mga kadadi ay ginayat ko lang ng ganito at gayon din ang ating bawang. At sa luya naman natin mga kadadi ay ganito lang po ang ginawa kong gayat. At itong baboy natin mga kadadi ay hinugasan ko na nga po yan. At tara mga kadadi at samahan nyo kung mag-isa. Ilagay natin dito ang konting mantika at isunod natin itong bawang. Halo-haloin lang natin mga kadadi hanggang sa mga golden brown. Gayon din ang sibuyas. Pagkayari nga po natin itong haluin ay ilalagay po natin ito sa lalagyan. Baboy naman po mga kadadi ay ang gagawin lang po natin dito ay ipiprito muna po natin hanggang sa mag golden brown ito. Hayaan lang po natin ng ganito mga kadadi at tatakpan lang po natin ito ng ilang minuto at hihintayin po natin mag golden brown katulad po ng ganito. Pag okay na yan mga kadadi ay ilagay na natin itong sibuyas na ginisa natin kanina. Haluin lang po ng bagya mga kadadi at isama na po natin ito sa paghalo kasama ang baboy. Maglagay lang po tayo ng 2 cups ng tubig dito. Pagka ganyan ng mga kadadi ay hintayin na natin kumulo. At habang tayo maghihintay ng pagkulo, ilagay na natin itong patis. Taktakan na rin po natin ito ng paminta mga kadadi. At itong sili nga po natin ay hiniwa ko muna po ang 2 sili para maanghang po ito pag hinigop natin mamaya. At itong natural na pampaasim natin mga kadadi na sampalok ay isasabay na po natin sa pagkulo. Hayaan lang po natin kumulo dyan at lumambot. Mag-add lang din po tayo ng kaunting tubig dito mga kadadi at kaunting halo lang para po kumalat ang ating sampalok. Ayun po natin itong kumulo mga kadadi at minakalimutan nga po tayong luya. Kalagay nga po ng luya mga kadadi, ito na ang resulta. Siguradong mga kadading natural ang asim nito. Napakasarap ng sampalok lalo na pag natural. Halo-haloin lang po natin itong mga kadadi at i-check po natin ang laman kung malambot na. Siyempre wag natin kalimutan tikman. At mag-add nga lang po tayo ng tubig dyan mga kadadi at palalambutin pa po natin ang baboy. bago natin ilagay yung mga dahon. Ito naman yung mga kadadi, napakasarap ng yempo na may kasamang laman. Ito nga po, ilagay na nga po natin itong mustasa mga kadadi. At habang nga po sabay sa pagkulo, ay ilagay na nga po natin itong sili para lalong umanghang. Napakasarap nga po ng sabaw niyan.
Ito nga po ay konting lubog lang po ay okay na po yan. Hayaan lang po natin kumulo mga kadadi ng ganito, napakasarap. Comment below nga po pala kayo mga kadadi ng yes kung nagustuhan po nyo ang bidyong ito. Comment below din po mga kadadi kung tagasang kayo para nalalaman namin kung saan umaabot ang bidyong ito. At pakipollow naman po ang ating account para po sa mga susunod na upload natin ma-update kayo. Marami pong salamat mga kadadi sa iba-ibang lugar na nagpapollow sa atin. At lalo na sa mga OFW natin dyan. Lahat po kayo mga kadadi ay mag-iingat at lagi magdadasal. Siya po kasi ang nagbibigay ng kalakasan at blessings sa atin sa araw-araw. Ito na nga mga kadadi at kainan na nga po. Hindi na nga po ako nagsisi sa niluto natin ngayong araw mga kadadi. Kitang-kita naman nyo ang sinampalukang baboy natin sa sobrang sarap. Ay gusto na pong kumain ni Daddy Mike at siguradong makakataob na naman po ng kanin nito. At tara mga kadadi, kainan na po. Hanggang dito na lang po mga kadadi, si Daddy Mike Kitchen na laging nagsasabing mas piliin niyo pong laging masaya. Bye bye po!